kami na ho mismo ang nag-decide na sila ay pakawalan pareho. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Pinalaya na ng pamunuan ng House of Representatives itong si Ka Eric at Dr. Loren Badoy dahil ayon nga kay Congressman Gas Tambunting ay nireveal na umano ni Ka Eric ang kanyang source. Ngunit ito ay eksklusibo lamang sa ilang miyembro nitong committee na nag-iimbestiga sa Committee on Franchise nga ni Gas Tambunting. Ano kaya ang kapalit, mga kababayan po natin, sa pagpapayag nila na palayain itong si Ka Eric at si Dr. Badoy? Alam po natin na nag-file ng habeas corpus sa Korte Suprema itong pamilya ng dalawa. Posible kaya ito ang dahilan kung bakit lumambot ang pamunuan ng House of Representatives at mukhang alam nila na madidihado sila kapag patuloy nila na i-detain itong si Ka Eric at si Dr. Loren. Yan po ang ating abangan at syempre, ano nga ba ang statement na pinalabas ni Congressman Gas Tambunting? Yan po ang ating pakinggan at panoorin, mga kababayan. Diskusyon at saka deliberasyon na nangyari kung there was a vote, no? The discussion basically was on the detention of Ka Eric and Ka Loren and whether they would be released from detention following the contempt order issued to them the other day. Medyo mahaba po yung diskusyon. Siyempre, may hindi sumasang-ayon, merong sumasang-ayon, merong nag-abstain sa discussion. Pero sa dulo ng usapan, I had to call the vote as to what is the decision of the committee dahil we're going on a Christmas break. And we even asked the head of the legal department of Congress to explain to us and to substantiate that the committee is on the right path sa aming ginawa at aming gagawin. At siya naman po ay very clearly on the record, sinabi naman po niya, tama po at sa kapangyarihan ng committee ang contempt power. And this is Supreme Court rulings dito po. So then, ang tanong ay kung ano po magiging kapalaran ni Ka Eric. Ang desisyon po ay sila po ay papalayain at on humanitarian reasons. Na sila po ay kapaskuhan. May sulat naman po tayo galing kay Ka Eric na sila humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa at nasa committee secretary at meron naman po siyang nag-comply po rin po siya sa pangalan na hiningi po natin na kanyang source sa Senado at I told him that he mentioned that to me in confidence, no? And I stand by that, no? So meron po siyang binanggit at meron kaming usapan kung sino-sino lang ang pwede kong sabihan at sila man po yung nasabihan ko na kung sino po yung taong yun. Well, this is already, they're free to go. Yes, they're free to go. This is not a furlough. We've asked them already to be lifted their detention. And if they're needed in the future, we will just call them back. Well, sa akin po, during sa detention naman po kasi, ay nasabi na po namin kung sino o ano naman po kanilang kalagayan. Chinek ko sila. And they have said that naman. Sinabi naman po nila, verbally sa akin, na alam naman daw nila may pagkukulang sila. Kaya as far as I'm concerned, they're also both remorseful. No? At sila po nagsisisi rin. At naiintindihan na. Kay Kabadoy, pinaliwanag ko pa sa kanya, when I visited them, kung ano talaga ang kanyang pagkukulang. Yung hindi niya pagsabi ng accurate statements na pati sila ng kanyang abogado ay nagkukontra sa harap ng committee. Deems fit na they come back at a certain date pag nag-resume ng hearings, isang resumption ng hearings after New Year. Mahirap naman po na meron pong naiwan sa detention center natin sa Kapuskuhan. So, ayan nga mga kababayan po natin ay medyo lumambot na rin ang committee ni Gas Tambunting
At dahil sa humanitarian reason umano, kaya pinayagan na makalaya itong si Ka-Eric at si Dr. Lorin Badoy. At syempre, in the spirit of Christmas, pinayagan sila na makalaya. Pero syempre, nagda-doubt pa rin po tayo mga kababayan po natin kung ano nga ba yung kapalit ng pagpapalaya sa kanila. Posible kaya na i-withdraw ang kanilang pag-file ng habeas corpus sa Korte Suprema o tuloy ang kanilang pag-file ng habeas corpus at ang rason lamang ay humingi sila ng kapatawaran at nireveal lamang ang totoong source o mano ni Ka-Eric na ayon nga kay Congressman Casta Bunting ay papaimbestigahan na umano ng Senado kung sino nga ba itong pinangalanan ni Ka-Eric at ayon sa kanya ay totoong may source at sa Senado. So, kaya ibinigay na nila umano itong pag-imbestiga sa Senado, mga kababayan po natin. Pero syempre kung tatanungin kung sino ang source ay hindi rin nila i-reveal dahil isa yan sa pinag-usapan nga nila ni Ka-Eric, mga kababayan po natin. So abangan po natin ang mga susunod pang update. At least sa ngayon, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng committee ni Congressman Casta Bunting at pinayagan naman na makalaya itong si Ka-Eric at si Dr. Tony Badoy. So ika nga, tuloy umano ang pagpapahayag at pagbibigay ng serbisyo para sa taong bayan. So abangan natin kung makakabalik agad sa kanilang programa na Laban Kasama ang Bayan, which is sa ngayon ay pinapag-aralan pa umano ng NTC ang final nilang resolution na suspindihin itong Isiminay News at ang bagong final nila na umano'y pagtanggal ng prangkisa ng Isiminay. So mahabang laban pa ito, legal battle ang mangyayari nito, mga kababayan po natin, lalo na alam naman natin talagang malalakas naman ang abogado ng Isiminay News. Kaya para sa ating karagdagang update, huwag kalimutan mag-follow, subscribe sa ating social media platform. Maraming salamat.